Okay, so pag-usapan natin si Kilwa, Golden Retriever na sumisikat ngayon dahil pinatay ito. GMA News ay ang nakawalang alagang aso, patay ng paghahampasin ng kapitbahay. Kung himayin natin yung video, ang reason ng pumatay ay ang sabi niya nakakagat na ito ng dalawa and nagiging wild na siya. Then, ang sabi naman ng owner is mabait si Kilwa. So ako, may Golden Retriever din ako noon and isa sa pinakamabait na aso ay ang breed na Golden Retriever. Ang kwento, mayroong isang aso, si Kilwa, na nakita sa CCTV na tumalon sa taas ng kanilang bahay. Naakyat ni Kilwa ang rooftop ng kanilang bahay bago ito tumalon mula roon. Kita ko doon nung pagkababa niya, I think yung ulo niya is tumama sa baba. Talagang lumagapak yung Golden Retriever. Bato Camarines Sur, merong isang babaeng naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi masyadong malino yung video pero dinambahan niya yung naka-white. As per sa reporter, yung babaeng naka-white nagpatulong siya kay Manong, itong kuya na nakapatay. Sa kwento ng lalaki, siya naman daw ang pupuntahan ng aso. Kinagat niya yung matanda, then nakagat din siya, tapos pumasok sa tindahan nila, kakagatin na din yung asawa niya. Dito kasi wala tayong kinakampihan. Hinihimay ko lang yung information para alamin natin if anong mali ng anong mali sa aso sa perspective ng isang veterinarian. May isang clip pa dito, nakikita natin na hinahabol nung lalaki yung aso. And yung aso, papalayo sa lalaki, natatakot sa lalaki, yung aso sa lalaki. Okay, so doon tayo sa part na may mali sa aso. Then pag-usapan natin mamaya, walang problema naman sa aso, may mali doon sa kapitbahay sa ginawa niya. Isa lang naman ang nakikita kong pinaka main reason kung bakit magwa-wild ang aso at mangangagat. Ito ay yung rabies. So kung may rabies yung aso, kahit ano kakagatin niya, tao, lahat. Yun yung tinatawag nilang nababaliw na aso. Yun na yung isang clinical sign ng pagkakaroon ng rabies na aso. So doon, kung may rabies siya, yung pagtalon niya doon sa roof ay possible. May possibility na may rabies nga siya. Kung pagdamba niya doon sa babaeng nakaputi, possible din na dahil may rabies siya. Pero ang pinagtataka ko lang, nung hinahabol na siya nung lalaki, bakit siya tumatakbo o bakit siya linalayuan niya yung lalaking naghahabol sa kanya. Kasi kung may rabies siya, hindi siya dapat tatakbo din. Isa siguro sa mangyayari kapag may rabies siya, sasalubungin niya yung tao na yun. So, kasi naapektuhan na ng rabies yung kanyang pag-iisip. Okay, so hindi tumutugba doon. Tapos, isa pa sa delikado, kung nakagat si kuya at nakaputi na babae, if may rabies nga yung si Kilwa, siguro kailangan nilang ma-isolate. Kasi rabies is zoonotic and kung nakagat sila, possible na sila ay magkaroon din ng rabies. So possible sila ay magkalat din ng rabies. So kailangan nilang ma-isolate sila. So yun yung sa side na may problem yung aso. Kasi hindi naman natin malalaman dito sa video lang. Pero may isang test na pwede nating gawin para malaman kung rabid nga yung aso. Na-try ko din mag-check kung paano malalaman kung yung aso ay may rabies siya. So isang paraan nito siguro to confirm kung talagang may rabies nga yung aso. So, bubuksan yung ulo ni Kilwa, then kukunin yung hippocampus. Nagkaroon na ng cellular staining. Makakakita tayo ng magenta red at merong dark blue na basophilic granules gamit ng direct microscopic examination or DME ay ito ay positive. Pag ginamitan mo naman ng fluorescence microscope, makakakita ka ng fluorescence apple green. Ito, parang mga between sa langit pero green ang kulay. So, positive for viral antigen. Isa itong sample result na linalabas kung positive. Ang recommendation natin dito ay consult sila ng physicians. Kasi ito ay zoonotic. Kung naman tayo sa side ng owner ng aso, sabihin na natin na mabait talaga si Kilwa. Medyo tumutugma doon sa nung hinabol niya ng pamalo, tumatakbo siya eh. Kapag sinabi nung owner naman ni Kilwa na hindi talaga si rabies, medyo pasok siya doon kasi kung rabid siya, baka lang hindi isa,
na tao lang ang nakagat niya. So, isa sa dapat ginawa nung lalaki ay hindi dapat siya nag-decide agad na patayin yung aso. Kuya, dapat ang ginawa pa niya is hinuli lang muna and tinali para makita yung mga iba pang signs ng pagiging rabid na aso. Kasi kapag siya ay nasa advanced stage na, siya ay magiging paralytic hanggang sa mamatay na siya. Yung ginawa ba niya na pagpatay, reasonable, para sabihin na dahil rabid siya? Para sa akin, hindi pa enough yung evidence na siya ay rabid na aso. Kung rabid man yung aso, saan niya nakuha yung rabies? Kung yung aso ay nasa bahay lang nila and walang contact sa ibang animals, napaka-imposible na magkakaroon ng rabies yung aso. Pero hindi natin alam kung ano yung meron sa bahay nila nung owner ni Kilwa. Hindi ko din alam kung meron silang kung may paniki doon sa bahay nila. Then, let's proceed doon sa animal welfare. Medyo may connection kasi siya sa animal welfare dahil na timing naman may mga bumisitang aso doon sa Senate. And there's a news na si Mig Zubiri ay i-revise niya itong animal welfare. So, tignan natin kung anong magiging kasalanan nung pumatay sa aso. Sa end part ng video ay sabi dito nung police, 6 months to 1 year. Tapos meron siyang fine na 1,000 to 30,000. Pero upon reviewing ng Animal Welfare Republic Act, the Animal Welfare Act of 1998, Republic Act 8485 as amended by RA 10631, lumabas ito sa aming board exam. Kasama sa mga board exam ng mga veterinarians ay ang isa ito, the Animal Welfare Act. Lahat ng veterinarians for sure alam nila ito. Yung binanggit ni Mamang Police ay 6 months to 1 year and 1,000 to 30,000. So dito, sinasabing 6 months to 1 year without causing death or incapacitating it to survive on its own. So ibig sabihin, kung hindi namatay. Pero kung nabuhay naman, pero kung nabuhay siya, pero sabi dito, neglect survive but severely injured with loss of its natural faculty to survive on its own. Ibig sabihin, hindi niya na kayang kumain ng sarili niya na kailangan na siyang pakainin, subuan. Pero nabuhay siya, wala na siyang mga paa, ganun, or hindi ko alam kung ano nangyari. Basta nabuhay siya, is 1 year to 6 months ang kulong and 50,000 ang babayaran. So yung nabanggit ni Mamang Police ay nabuhay siya. Pero patay naman yung aso, si Kilwa. So papasok siya dito sa 1 year and 6 months to 2 years na pagkakulong. Then may 100,000 na. So kung magkakaso yung owner ni Kilwa, ito ang magiging possible na mangyari sa owner. Pinakamataas is 2 years na pagkakulong and fine na 100,000. And sabi ni Mig Zubiri ay ipa-priority niya daw yung revision ng Animal Welfare Act. And hindi ko pa nabasa yung possible revision na gagawin nila dito. Pero siguro taasan nila itong mga fines and kulong. Para sa akin malaking tulong na yun para mas i-respect tao yung batas na ito na animal. Okay, so yun yung side ng yun yung side ng isang veterinarian doon sa news na ito. Di ko alam kung siya ay rabid talaga o hindi dahil kulang naman tayo sa datas. Pero kung rabid nga siya, ang naalala ko is yung si Kuya and yung lola na kinagat niya. Baka mamatay din sila kung hindi sila maagapan agad. And kung hindi man siya rabid, inaalala ko din si Kuya, baka kasi makulong siya and magbayad siya ng 100,000. Dito, hindi ko naman sinasabi kung sino ang mali at tama, pero as side of veterinarian lang doon sa news and video na nakita natin. Ayan. Sana okay yung video na to. Ako pala si Tony Boy, ang inyong veterinarian. Ayos sa galing. Hanggang sa muli.